my channel. Ako po si Rose, ang inyong The Side Hustler Mama. So kung napanood nyo yung iba kong video, nabanggit ko na ako ay isang freelancer. Nag-start ako 2017 bago pa mag-pandemic, and ang niche ko talaga is digital marketing. Kasi bago ako maging freelancer, ako ay nasa marketing industry na sa corporate. So, common question na naririnig na tinatanong sa akin is, "Ma'am, ano ba talaga yung ano, yung mas effective? Email marketing o social media marketing?" Kasi meron tayong mga social media managers, tapos meron din tayong mga digital marketer na ang sinasabi nila, ang conversion daw is nasa email marketing. The truth of the matter is, it's actually a funnel. So, that's why, naisip ko na mas better kasi i-explain sa inyo this way para mas maintindihan sa abot ng makakaya. So, i-explain ko siya sa pinakasimpleng paraan. Okay, so let me start. Alright. So, kung makikita ninyo, meron tayo dito na marketing funnel. Alam ko, common na 'to lalo na 'pag nagse-search kayo sa digital marketing, lagi niyo nakikita 'tong marketing funnel. Pero iba-iba yung itsura niya, iba-iba yung details niya. So far, itong kay Skyward, ang nakita ko na, in a way, ano siya, detalyado na siya. Enough na para mas maintindihan natin ano ba talaga yung, digital marketing as a whole. So this one is for lead generation. So sa funnel, meron tayong meron tayong three parts. Okay? So, itong sa taas, tinatawag na top of the funnel. Itong sa gitna, ito yung middle of the funnel. At yung sa baba ay yung bottom of the funnel. So, ang ibig sabihin nito, ito yung journey ng prospect natin. 'Di ba kapag sa sales and marketing, kailangan, number one, pag ikaw ay isang marketing, hinahanap mo yung kailangan mong alamin muna kung sino yung target market mo, sino yung persona na tinatawag. So, from there, pag nalaman natin kung sino yung target market natin, mas madali natin silang maa-attract. Kasi yung content na gagawin natin is intended for them. The content per se should speak to them directly. So, for example, ako, content creator. So, alam ko na ang market ko ay mga aspiring VAs na katulad mo, katulad nyo. So, clearly, kapag gumagawa ko ng content, I make sure na um, sa content ko, ini-specify ko kung para kanino ang video na ito. So, in a way, yun yung top of the funnel. Kasama siya doon. Ano tong mga to? So, marketing campaigns is one, consumer research, advertising, events, trade show, social media is here. So, kung mapapansin nyo, ang social media marketing is part of the top of the funnel ng marketing. Kasi it creates awareness about your product, about your brand. So yung naririnig nyo na, we need to strengthen our brand awareness to the market. So ito po yun, yung brand awareness. Paano natin mai-strengthen ang ating brand awareness is through these efforts. So, meron tayong mga events, brand awareness yan, di ba? Parang sponsored by, brought to you by, yan, kasama yan, kasi branding yan, marketing yan, yun yung sinasabi. Also, meron din dito yung mga vlogs, webinars, social media marketing, direct mail, okay? So, ito yung mga natatanggap nyo na mga newsletter. Okay? So, sa email marketing kasi, dalawa din yan. Yung una is, parang newsletter lang siya every month. Makikita nyo yun na parang, okay, we have a promo, blah, 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 ganyan. Pero, hindi lahat, kumbaga, from that point on, from that first email, hindi agad-agad makukuha mo o malalaman mo kung sino may interest sa'yo. So, yung first email is just like awareness pa rin. So, it's part of the top of the funnel. Okay? So,
Yun. Kasama doon ang social media marketing. Now, let's go to the next step, which is yung journey na middle of the funnel, na tinatawag natin na lead nurture. So, yung lead, ito yung prospect, ito yung market natin, ha? So, yung lead nurture, for the word itself, nurture, ibig sabihin, kailangan natin silang i-nurture o ano ba sa Tagalog nito? Kailangan nating i-make sure na makukuha or mapapanatili natin yung interest nila sa atin. So makikita niyo dito, interest. Yan. Para makonsidera nila tayo na i-follow, 'di ba? Or bilihin kung e-commerce 'to or mag-subscribe sa whatever service, 'di ba? So, for example, ano yung mga pwedeng gawin dito sa nurture na to, sa middle of the funnel? Ito yung engagement. Ito yung emails, targeted content, okay? And targeted newsletter. So, kung mapapansin ninyo, sa middle of the funnel, para mas madali nating maintindihan, usually, sa Facebook or sa TikTok, okay, sa mga social media platforms, kasi yan yung number one talaga na, ano tawag dito, na platform kung gusto mo talaga ng brand awareness kasi everybody is on social media platforms na. So, from social media, magke-create ka ng campaign. Ito yung marketing campaign or advertising. So makikita nyo yan, hindi nyo naman fina-follow to, pero bakit ko na-receive to? Ibig sabihin na target kayo based sa demographic ninyo, based sa interest ninyo, based sa keywords na sinesearch ninyo gamit ang mobile ninyo. So yun yung tinatawag na algorithm. So from there, nag-create ng ads, tinarget kayo, makikita nyo ngayon yan. So para sa mga mahilig mag-shopping specifically, uy, bakit lumabas dito yung gusto kong shoes, gusto kong bag. Ito yung gusto ko eh. Siyempre, doon pa lang, nasa radar na natin yon, makikita na natin sa phone natin. Ngayon, paano kayo manonurture? So, manonurture kayo either one, through retargeting, or two, kapag ka nag-opt-in kayo doon sa ads na yon. So, may mga ads, may strategy yung mga ads. So, halimbawa, okay, get your 50% coupon. Okay? Pagka-click mong ganon, merong isang form doon, kukunin yung pangalan mo tsaka email address mo. Pagkabigay mo ng email address mo, boom! Sa email mo ngayon, makakatanggap ka na ng mga promos related doon sa kinlik mo na item. So, hindi mo na lang siya ngayon nakikita sa Facebook, sa TikTok mo, pero even sa email mo, nakikita mo na siya, nire-remind ka na niya. And at the same time, every time na mag-i-scroll ka, nire-retarget ka kasi sa Facebook or sa ibang, kahit saan campaign kasi, social media campaign, meron tayong tinatawag na retargeting to nurture them. So, mag-iiba-iba yan ng graphics. Kunwari, makikita nila, papakita nila sa'yo na, oh, eto, ang ganda ng angulo na to, bagay to sa'yo. Eto, suot to ng ganito, bagay to sa'yo. So, sinasite ka na nila, that's marketing psychology na, ninonurture ka na nila. So, ayun yung middle of the funnel. Ngayon, dahil alam nila na interesado ka sa item na yon, may mga series of email ka na matatanggap na, hey, your coupon will expire in, for example, in 3 days. Make sure, 'di ba, to use it before it expires, mga ganyan. So, may reminder. So, ikaw naman to, oh my gosh, kailangan ko na tong kasi sayang naman, sale. Ayan. So, doon, yung interest mo, nagiging consideration. Okay? So, nakukonsidera mo na ngayon. So, ngayon, yung tanong natin na, ano ba ang mas mahalaga? Ano ang mas effective? Social media o email marketing? It's actually tandem. It's tandem. Yung, pwede kang mag-social media mag-social media at mag-convert into sales kung e-commerce yan. I think that is possible. Kasi
Pagka-click mong gano'n, add to cart, diretso na yan eh, 'di ba? Pero ano yung reason behind nung email marketing is it's another platform to remind, to nurture the audience. Yung iba nga hindi lang through email eh. Ano din through SMS. Sa ibang bansa, pag binigay mo yung mobile number mo, pag nag-opt-in ka doon, even sa text message, makaka-receive ka. Kahit alam ko kahit sa Philippines din naman ganun, 'di ba, na ano, I think kasi sa akin sa BDO, yung mga credit cards, yan, nurture ka nila para mag-ano ka, magkaskas ka ng card mo kasi alam nila na ang interest mo, for example, is travel, 'di ba? Or staycation, ganyan. So, yun, may natatanggap ka na SMS, may promo kami. So, that's actually the middle of the funnel. Now, for example, nakonsidera mo na, okay, nasa decision making ka na, may intention na to, na may intention na talaga ako na malapit na akong maging marupok. Talagang bibili na ako, magsusubscribe na ako. So, yun yung bottom of the funnel. So, sa bottom of the funnel, okay, pwede dito na yun yung sinasabi ko, eto, nandito na pala. Pwedeng shopping carts na diretso na lang, pwede na nilang i-add to cart at i-check out. Meron din naman na iba yung product. For example, coaching, 'di ba? Gusto niyo mag-coach, may mga nakikita kayo na ads na gusto mo maging VA for only 500 pesos. Meron ka ng access sa webinar, jajaja. So ayun, pwede rin 'yon. Ang bottom line ng bottom of the funnel is conversion. So magko-convert na siya into sales. So imagine yung power of knowing this funnel, how to set it up, kasi hindi ka lang basta, what do you call this? Hindi ka lang basta nag-create ng content, pero may strategy ka. Okay? In-structure mo ng mabuti yung funnel mo to make sure na hindi ka lang nagiging marketing, but at the same time, it converts to the sales, which is the bottom of the funnel. So, ayun. Yun lang naman. Ito, na-search ko lang to sa Google, Skyward, ang source. So, pwede nyo siyang i-check. Alam ko may article siya. Hindi ko nabasa yung article, but this one, again, disclaimer. This is based on my personal experience, my personal knowledge as a project manager for digital marketing agencies. So, ang dami ko ng naka-work na digital marketing agencies from the US, from Europe, from Asia. So, like, Australia, ewan ko na lang kung ano pang kontinente ang hindi ko na-touch. Pero, ito talaga yung purpose nun as a general knowledge. Ayun. So, hopefully, nakatulong. Kung meron pa kayong mga tanong, just comment down below and I'll try to get a video for you. Thank you!